Ang kwento natin ay tungkol sa 5 balerina na nagpunta sa Hungary upang mag-perform ng sana sa prestisyosong Budapest. Ngunit sa kasamaang palad, napadpad sila sa grupo ng mga brutal na sindikato na nais silang paslangin. Ngayon, malalaman ng mga sindikato na ang mga balerina na ito ay hindi basta-basta. The only way out is together. Missions 6, 7, 8. Halina't simulan na natin ang kwento. Pero bago pala tayo magsimula, shoutout muna sa iyo, Mercy Dreyer. Ingat palagi dyan sa Switzerland. Maraming salamat sa suporta. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga batang balerina na puspusang nagsasanay habang mahigpit na sinasanay ng kanilang instructor ang perpektong galaw bago ang isang napakahalagang pagtatanghal. Late nang dumating ang isang balerina na nagngangalang Bones, agad nagdulot ng tensyon, lalo na nang idiit ng kanyang kalibal na si Princess na dapat siyang tanggalan ng solo na bahagi. Napako pa naman ng instructor ang tensyon, pinabalik ang lahat sa ensayo, at lalo pang pinahirapan ng mga ito sa pamamagitan ng mahihigpit na pagtatama at paulit-ulit na paalala, dahil bukas ay lilipad na sila papuntang Budapest at kailangan nilang maging perpekto. Pagkatapos ng ensayo, sumiklab ang komprontasyon at nasaktan ni Bones ang kanyang kalibal, na ayon sa kanya ay aksidente lang. Dinala siya ng instructor sa isang tabi at pinalaan na ang ina ng kanyang kalibal ang kanilang pangunahing sponsor, at ang pagtatanghal sa prestigyosong Budapest ay maaaring magbago ng kanyang buhay. Ngunit tumutol si Bones, iginiit na hindi siya nababagay sa mundong yun. Samantala, matapos makarating na sa Hungary, habang bumabiyahe na sila, nasiraan ang bus nila papuntang Budapest. Habang desperadong kinakausap ng instructor ang artistic director sa telepono, at tinitiyak na makakarating sila sa oras, nalaman niyang may mga kapalit na silang kinukonsidera. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pinababa niya ang lahat sa bus at pinilit silang maglakad sa madilim na kalsada. Tinahak ng grupo ang maulan at malamig na kagubatan habang nag-aaway at nag-aalala, hanggang may makakita ng tila isang hotel sa malapit. Paglapit nila, nakasalubong nila ang dalawang lalaki, ang isa ay tila pipi, habang ang isa ay nagpakilalang husap at magiliw na nagalok ng tulong. Nangakong hahanap siya ng masasakyan at pinapasok ang mga basang-basa at diniginaw ng mga balerina sa loob, kung saan tinanong niya kung sino sila, na simpeng sinagot naman nila na balerina. We're ballerinas. Pinapasok sila sa misteryosong hotel. Kumanga ang isa sa itsura ng hotel. Sa kabilang banda, pasimping sinabi ni Osap kay Bones na ang may-ari ng hotel ay dati ring isang maalamat na balerina na tuluyang napilayan dahil sa isang malagim na aksidente. Pagkatapos biglang dumating si Sonia, ang isang katiwala sa hotel. Tinunan nito ang mga basang kasuotan ng mga balerina. Do you have dry clothes? Dahil doon napilitan sila magsuot ng damit pang balerina dahil yun lang ang natirang tuyong damit nila. Maya-maya pa, dumating na at nagpakilala ang may-ari ng hotel na si Devre Krasmer. At nang malaman niyang kailangan ng grupo makarating sa Budapest para sa International Ballet Gala, agad siyang nagalok na tawagan ng isang minivan para ihatid sila. Habang pinapatuyo ang mga damit at kumakain ng grupo, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga balerina. Ngunit pinaalalahanan sila ng instructor na kung may hindi pagkakaunawaan ng bawat isa ay isang tabi muna ito. Pagkatapos nun makikita natin na may dumating na 3 tao, ang nasa gitna ay si Pasha, ang makaangas na anak ng kilabot na sindikato kasama ang dalawa nitong alalay na mukhang may pakay kay Devre. Inabutan ito ng sobrang may lamang pera ng isa sa mga katiwala ni Devre na isang bartender at sinabing siguraduhin makakarating nito sa ama niya. Maya-maya, si Chloe, isang tingi at tipi ay kailangan gumamit ng banyo kaya sinamahan ito ng instructor na halatang kinakabahan habang tinatahak ang madidilim na pasilyo ng hotel. Samantala sa ibaba, may musikong tumugtog ng himig ng pang-ballet at biglang naisipan mag-ensayo ng mga balerina sa may entablado. Ang biglaang pagtatanghal ay humaakot ng paghanga at pabuli. Sa kabilang banda, nagmalites ang instructor. Nasilip niya sa isang madilim na silid, may nagaganap na malakas na komprontasyon. Ang may-ari ng hotel na si Devra ay may tino-torture. Pagkatapos pasuhan ng dila, nagbigay ito ng nakakatindig balahibong babala. Nagbabantang kukunin ang dila ng kanyang kausap sa susunod. Sa kabilang banda, habang nag-ensayo, nagkabanggaan ang dalawang magkaribal at nagkainisan. Maya-maya bumaba na ang instructor upang ayain ang umalis ang mga balerina niya. Pero hinarang ito ng isang tukmol pero hindi ito nagpapigil. Hey! Just get off me! Damn. Ngunit bigla na lang. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong grupo. Sa gitna ng kaguluhan, desperadong hinihiling ng grupo na tumawag ng pulis, ngunit si Devra ang kumontrol sa sitwasyon. Pinakalma sila ni Devra at inutusan si Osip na dalhin muna sila patungo sa ligtas na lugar kunwo, bago kausapin ng privado ang pumaril.
Ngunit hindi nakumbinsi si Bones kaya dali-dali ito tumakbo palabas ngunit kalaunan ay nahuli din. Habang umaalingaw ang sigawan at takbuhan, walang kamalay-malay si Chloe kasi wala itong pandinig at isang pipi. Nasalubong niya ang isang binatang lalaki at tila nagkagustuhan pa sila. Sinabi ni Pasha na gusto na niyang itumba ang mga balerina. Ngunit nagpabala si Devra at sinabi ang magiging pagkawala ng 6 na babaeng turistang balerina ay magdudulot ng malaking problema. Pero naghangas ang kumag, pinagmalaki nito na anak siya ni Lothar, ang kilalang sindikatong mamamatay tao at tinautangan ni Devra. Ngunit hindi natinag si Devra. Pinakita niya ang CCTV record ng pagpaslang. At pagkatapos ay malamig niyang sinabi na matagal na panahon na niyang binabayaran ng ama ni Pasha ang ninana niyang utang mula sa kanyang ama na ngayon ay magtatapos na. At kung gusto pa ng pera ng ama nito ay siya mismo ang pumunta. At sa huli, binawi niya pabalik ang sobra na may buong autoridad at walang takot. In short mga idol, may conflict din itong si Devra sa ama nitong kumag na lalaki. At dahil sa ginawa ni Pasha, ang CCTV record na hawak niya ang gagamitin niya laban dito upang matigil na ang kanyang pagbabayan. Samantala, sa ibaba, tinatanong ni Sonia kung may nakakalam ba kung nasaan sila. At si Bones ang sumagot kay Sonia ng may pag-iingat, pinalaan ng kanyang kasama, si Grace, na manahimik. Nakita ng grupo ang inis kay Sonia, kaya nabahala sila. Desperadong nagmakaawa si Grace na makita si Devra, ngunit hindi ito pinansin ni Sonia at nagpabala pa bago umalis, na ang pagsuwi ay nangangahulugan ng pagkawala ng dila. Ang sumunod na eksena, habang pinapanood ni Devra ang CCTV record ng pagsayaw ng mga balerina kanina, ay tinawagan niya ang doktor at may nais daw siyang ipalinis. Samantala, sinabi kay Pasha ng kasamahan niya ang tungkol sa pagbabalik ng sobre ng pera kay Devra, at natatakot ang mga ito na papatayin sila ng ama ni Pasha kung uuwi sila na walang dala. Sinabi ni Devra na ang tumakas na balerina ay naiiba sa iba, pagkatapos ay malamig na inutusan si Osop na tipunin ang mga gamit ng balerina at sunugin ang lahat. Samantala, tinanggalan ng mga ngipin ni Devra at binabago ang itsura ng namatay na instructor upang hindi makilala ito bago sunugin. Matapos sunugin ang mga gamit ng instructor, balik tayo sa kinaroroonan nila Bones na nagawang kalagan ng sarili sa pagkakatali. Nagtataka si Bones sa nangyayari kay Grace. Sinabi ni Grace na kinain lang naman niya ang chocolate na binigay ni Osop kanina upang maibsan ang kanyang kaba sa paparating na Booty Fest. Napagtanto ni Bones na may droga ang chocolate kaya si Grace ay subog. Kaya sinabi niya na isukan niya ito. Habang si Osop ay may nilanghap ang damit sa mga gamit ng mga babae bago itago ang mga ito, senyales lang ng pagiging manyakol. Naramdaman ng mga balerina na parating si Osop kaya nagtulog-tulugan sila. Pumasok si Osop at lumapit kay Grace na mukhang sabik na sabik ng magmukpang. Umubulong siya kay Grace at sinabing gustong-gusto niya ang malambot na katawan nito. Habang si Bones ay inihahanda na ang sarili, nagpanik na si Grace at sumigaw. Ngunit bago pa man siya tuklawin ni Osop ay binalatan na ito ni Bones kaya naganap na ang bakbakan. Matapos iyon, sinabi ni Devra sa kanyang katiwalang bartender na nanghihinayang siya sa buhay ng 5 balerina, na binuhos ang buong buhay sa pagbabali kung saan kailangang mawala dahil lamang sa kakupalan ni Pasha. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang tauhan na bigyan ng sapat na inumin sila Pasha. Pagbalik sa mga balerina, muling nagtatalo ulit ang dalawang magkaribal na sina Bones at Princess. Nais ni Princess na tumawag ng tulong mula sa otoridad ngunit pinamukha sa kanya ni Bones na sila ay mga dayo lang kaya wala na silang aasahang tulong. Kaya kailangan na nilang tumakas sa madaling panahon, kahit pa kailanganin nilang pumatay. Maya-maya pa, dumating na ang doktor na kinontak ni Devra, na pangalanan na lang nating Dr. Quack Quack. Sinabi ni Devra na natanggal na niya ang ibang bahagi ng katawan kaya si Quack Quack na ang magpapatuloy ng iba, gaya ng pagtanggal sa mata at mga daliri upang tuluyang hindi makilala ang bangkay. Alam niya pa siya na sa pagdating ng doktor ay ito ang gagawa ng paraan upang matapos mapatay ang lahat ng balerina ay hindi ito makikilala. Sa madaling sabi, magiging utang na loob ito ng ama ni Pasha kay Devra sa ginawang kahangalan ng anak niya. Kaya agad niyang inutos sa mga tauhan niya na gusto niya sila ang unang makapaslang sa mga balerina. Nang simula nang tumakas ang mga balerina, tahimik na lumalakad sa daanan, habang si Grace ay bumibigkas ng mga talata sa Biblia upang pakalmihin ang kanyang kaba. Kaya lang sa pagkasabog ito, nakikita niya na maaari silang makatakas sa mga pader, ngunit tumating ng mga tauhan ni Pasha. Bigla silang nagsipagtago. Kinakabahan si Zoe pero pinalakas ni Bones ang loob niya at sinabing malakas siya. Hanggang sa nagsimula na ang bakbakan kung saan unang sumubod si Kalbo. Ayon, tuhog ang nilong. Kaya umatake na si tanda na pangalanan na lang nating Kenny Rogers.
Pagkatapos ng unang round, naghanda na ang apat para sa second round. Hinarap ni Bones si Tanda gamit ang mga, o tawagin na lang nating dance technique. Habang nakikipaglaban si Bones kay Tanda at ang iba ay kay Kalbo, biglang tumakbo si Princess upang iligtas ang sarili. Ngunit nakalap ang date kaya nahila siya ni Tanda, kaya lumaban na ito gamit naman ang fit technique. Matapos ang bakbakan, nagtalo ang mga balerina dahil nais lang tumakas si Princess. Pero sila Bones and Zoe nais umakyat at hanapin si Chloe na kapatid ni Zoe. Sa huli, mas pinili pa rin ni Princess na umalis. Pinuntahan nila sa CR si Chloe ngunit ang nandoon sa loob ay si Sonia. Wala doon si Chloe, kaya sinabi ni Bones na may pagbabanta na sabihin sa kanila kung nasaan si Chloe. Samantala, nakita na ni Devra na wala ng buhay ang mga tauhan ni Pasha, habang si Princess naman ay napadpad kung saan ginagawa ng doktor ang trabaho niya sa bangkay ng instructor. Nagawa niya tumakas ngunit sobrang naiyak siya sa nakita niya. Samantala, si Chloe ay nasa isang kwarto na pa-chill-chill lang. Dahil sa wala siyang pandinig, kaya wala siyang kamalay-malay sa mga nangyari sa paligid. Natagpuan siya ng kapatid at niyakap. Doon na din in-explain sa kanya ang lahat na nangyari sa pamamagitan ng sign language. Habang si Bones naman ay may natagpuang shotgun sa ilalim ng table. Doon ay sinimulan na rin silang tubisin ng mga tauhan ni Devra, hanggang sa napadpad sila sa kitchen kung nasaan din pala si Princess. At doon sila naghanda, nagplano at nagawa pang kumain saglit. Nang napagtanto na ni Pasha na wala na ang kanyang mga tauhan, tumawag ito sa kanyang ama na parang bata na nagsusumbong. Doon naghanda ang ama niya na sumugod kasama ang mga tauhan upang umatake sa hotel. Nagsipagtago ang mga balerina nang maramdamang may parating. Ngunit ang kasabay nito ay ang pagtawag ni Princess gamit ang telephone upang humingi ng tulong. Bagamat hinihinaan niya ang boses, narinig pa rin ito ng lalaki at pinutol ang linya. Dito muling sumitlab ang labanan. Stupid. Matigas ang lalaki sa mga patalim, ngunit hindi sa baril na disabog. Matapos ang laban, tumakbo ang mga balerina sa lobby ng hotel. Ngunit nandun lang lahat ng mga tauhan na nag-aabang. Habang kumakanta pa sa stage si Sonia at nagpe-perform, sinabi ni Bones na ang gusto lang naman nila ay umalis at walang may dapat na masaktan. Ngunit syempre sa mga pelikula hindi pwede yon. Kaya naganap na ang isang mahaba at masayaw, estimadubong laban. The only way out is together. Missions 6, 7, 8. Habang nagaganap ang labanan, nagkabit si Devra ng mga pampasabog sa hotel. Matapos ang pagsabog na ginawa ni Chloe, tumambad ang katawan ng mga bandido. Doon na nila sinimulang tumakas sa may mataas na bintana. Ngunit buhay pa si Sonia at pinaputukan si Princess. Ngunit nailigtas ito ni Bones. Sa halip na si Princess, ang lalaki ang tinamaan. At dahil sa team up ng magkaribal, nagawa nilang patumbahin si Sonia. Doon pinauna na ni Bones si Princess na tumakas at sinabing susunod na rin siya. Ngunit dumating si Devra at nagkaharap sila, ngunit hindi umuga si Bones. Dito na pag-alaman na peke pala ang isang hita ni Devra. Habang biglang mayabang na lumitaw si Pasha, dito sinabi ni Devra na ang dahilan kung bakit naputol ang paa niya at naglaho ang pangarap niya sa pagbabale ay dahil yun sa ama ni Pasha. Bilang ganti, pinutukan niya ito sa paa at natumba.
Habang sa labas ng hotel, nagplano ang mga balerina na bumalik sa loob upang iligtas si Bones. Habang nasa loob, ikinukwento ni Devers na nakatapos ng si Bones ang buhay niya noong nagsisimula pa lang siya maging balerina at kung paano sinira ng ama ni Pasha ang pangarap niya. Matapos magayos ay hinanda na niya ang pang-valet na kasuotan niya upang harapin at maghiganti sa ama ni Pasha na malapit nang makarating sa hotel. Matapos yun, makikita si Pasha sa loob ng isang bakal, ngunit nakalabas din ito. Habang si Princess ang pumasok upang iligtas si Bones. Sa kwartong kinaroroonan ni Bones, magsisimula na sana si Dr. Quack na tanggalan ng paa si Bones, pero buti na lang dumating si Princess at pinala ito. Nang palabas si Pasha, nakita ito ni Princess kaya sinipa ito sa inis. At dumating na nga ang mga kilabot na sindikatong ama ni Pasha. Habang nakita ito ng nagtatagong tatlo, nagsimula na silang magplano upang bumalik sa loob. Sa kanilang pagpasok, nalaman nila ang mga nakatanim na bomba. At habang nagmamadali sa hallway, nagkita-kita na sila kung saan dipit ng dalawa ang kumag na si Pasha. Biglang nagpakita si Devre na pinatay ang ilaw ng hotel na nakasuot ng ballerina costume. Unti-unti ito lumapit at tinutukan sila ng baril kung saan hinihingi niya ang bastardong si Pasha. Pagkabigay nila kay Pasha, saktong dating naman ng mga tauhan ng ama nito at pinaputukan sila. Sinabi ni Devre na sabihin ni Pasha na pahintuin ng ama niya sa pagputok kundi pasasabugin nito ang ulo niya. Agad naman ito sumunod at pinatigil ng ama niya ang mga pagbaril. Matapos iyon, naiiyak niyang sinabi sa mga balerina na tumakas na sila at magpatuloy sa pangarap. Agad namang kumalipas ang 5. Maya-maya ay inilaglag niya sa hagdan si Pasha at naglabas muna ng sama ng loob. At doon pinindot niya ang trigger ng bomba at sumabog ang buong hotel, kasama ang mag-ama at mga tauhan nito pati siya. Matapos ang malakas na pagsabog, unti-unti bumangon ang 5 at doon, may nakita silang mga motor na dinamit ng sindikato. Sinakyan nila ito at masayang umalis habang nagdiriwang mula sa bangungot na nangyari. Sa patuloy na pagmamotor, nakarating sila sa syudad at doon makikita natin na ang 5 pala ay tumuloy kung saan ginaganap ang prestisyosong Budapest. Akalain mo yun at talagang nakaabot pa sila at sa kabila ng pinagdaanan at sa kabila ng pagiging madudumi at puro dugo na kasuotan, nag-perform ang 5 ng may kahusayan. At doon na natapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood mga idol. Hanggang sa muli.